Floyd's POV. Hindi na to tama. Sobra ng pangiinis ni Andres. Ngayon nagwawala na naman siya tungkol sa floor arrangement. Pero mananatili siya kung nasan siya. Sawa na ako sa tantrums niya. Kailangan pa ng oras ng audit sa ngayon. Sinusuyod nito ang maraming taon ng operasyon ng kumpanya. Sabi ni Juarez, baka matagalan pa. Ako itong naiipit sa pakikitungo sa inutil na yon. I need time. Maghapon ako nakakulong sa opisina dahil sa mga kliyente mula New York. Maayos ang takbo ng kontrata. Iniisip pa nga nilang palawakin pang deal nila sa amin pero para magawa yon, humihingi sila ng napakaraming impormasyon na inaasikaso namin ni Josh agad. Malamang kailangan kong bumiyahe papunta doon at marahil makakabuti na rin sa akin ang distansya. After 1 month, wala man lang confetti o lobo para salubungin ako. Anong klaseng mga kaibigan kayo? Biro ni Arabella pagpasok niya. Grabe, pero ang ganda ng opisina mo. In fairness ha? Arabella, tumayo ako para salubungin ng babaeng parang ina ko na. I'm so happy. You're home. Oh darling, miss din kita. Kamusta ka? Heto, wasak. Pakiramdam ko, hindi na ako tao. Stress, balisa at iyakin. All rolled into one. Parang 15 anyos na iniwan ng high school sweetheart niya. Sabat ni Josh na tumayo din para samahan kami. Yeah, kita nga, mukha ka talagang miserable. Sang-ayon ni Arabella na pinasadahan ako ng isang tingin. Paano ko ayusin to? Tulungan mo ko, sabi ni Hugo. I should buy some time at i-delay ang kasal hanggat kaya. Nakakuha na ako ng 3 buwan pero para saan pa? May bahid na desperasyon kong tanong. Floyd, hindi ka sumusuko hindi ba? Tratuhin mo to na parang isang business deal. Mag-isip ka bilang negosyante sa negotiation table. Maging rational ka. Kapag pinairal mong emosyon mo, magkakamali ka kagaya na nangyari sa'yo noon. Pinairal mong damdamin, nalasing. Nagkamalit baka nabuntis mo pang bruhang yon. Sana nga'y hindi, sabi ni Arabella. At kailangan mo ng DNA test bro. Hindi pa rin ako naniniwalang sa'yo yung bata. Idagdag pa ni Josh. I second the motion, sang-ayon ni Arabella. Pero bakit ayaw niya magpa-test? May panganib daw sa pagbubuntis at ayaw niyang isugal yon. Gusto nga nila na pagkatapos niya ng mga anak eh. Pero hindi ako payag at magagawa lang yon pagkatapos ng 12 linggo. Paliwanag ko. Eh di buy more time. Kung 4 na linggo pa lang siya, may pagkakataon ka pang kumbinsihin siya. Giit ni Arabella. Pinag-uusapan namin ni Hugong mga opsyon. Kasi itong si Floyd, mabilis suminit ang ulot mawala ng pasensya. Singit ni Josh. Ikwento niya sa akin ng buo, utos niya. Walang detaling palalampasin. Ang mga sumunod na oras ay ginugol namin sa pagkwento namin sa kanya ng lahat ang gulong dala ng pamilya ni Andres, ang kumpanya at ang audit. Sumama rin si Hugo kalaunan at nauwi sa pag-order namin ng pagkain at kumain na lang kami sa opisina. Nagpa siya akong tumayo para mag-unat. Maghapon na ako nakadikit sa computer at nagsisimula na magreklamong katawan ko. Nagpunta ako sa pantry para magkape. Pero bago pa ako makapasok, narinig kong boses ni Francesca at napahinto. Nasa telepono siya. Of course, Leo. Alam kong busy ka. Kamustang biyahe mo? Akala ko mas tatagal ka doon. Masaya niyang sabi. Talaga? That's great. Tumigil siya para makinig. Regalo para sa akin? Leo, hindi mo na kailangan magabala. Isa pang saglit na pakikinig. Sige, Leo. Kailan mo gustong ibigay sa akin yung regalo ko? At pagkatapos narinig ko muli siya. Perfect ang bukas. Saan tayo pupunta? Nanigas ang pangako, lalabas na naman ba siya kasama niya? Hindi, kasi lagi mo akong ginugulat at gusto ko naman ng mga lugar na pinipili mo. Great! Kita tayo bukas. Bye! Ibinaba niyang tawag na may ngiti sa labi. Hindi talaga siya tumatanggi kay Leo, pero hindi ko siya hayaan na maging komportable. Oo, baka lumabas siya kasama niya pero akong isipin niya buong gabi. Huminga ako ng malalim at pumasok ng kalmado at isinara ang pinto. Nakatayo si Francesca sa harap ng coffee machine at nagbubuhos ng kape. Lumapit ako sa likuran niya at nilagay ang mga kamay ko sa mesa sa magkabilang gilid niya. At inipit siya sa pagitan ko at ng counter. Huminga ako ng malalim at nilanghap ang amoy niyang nakakabaliw. Idiniin ko ang katawan ko sa kanya at ipinako siya sa pagitan ko at ng counter. Ramdam ko kaagad ang tugon ng katawan ko. Kinikilala siya at uminit ang pakiramdam ko. Huminga ako ng malalim at bumulong sa tenga niya. Lalabas ka na naman kasama si Leo, mahal? Ganun na lang ba?
Namamatay ako sa pagnanasa sa'yo habang nag-e-enjoy ka sa piling ng iba. Halatang selos sa bawat salita ko. Floyd, hingal niyang sagot. Sabihin mo sa akin, mahal, ganito rin bang reaksyon ng katawan mo sa kanya? Nilipat kong buhok niya sa gilid at hinalikan ng leeg niya. Dinampian ko ng kagatang tenga niya. Saka muling hinalikan ng balat niya at tinapos isang mapang-akit na kagat sa batok. Malalim ng paghinga niya. Please, huwag mong gawin sa akin to, pakiusap niya. Hindi mo ba nakikita kung gaano ko nasasaktan dahil sa'yo? Pero mag-aasawa ka ng iba at kailangan ko mag-move on. Gumulong ang luha sa pisngi niya. Marahan ko siyang hinarap at tinalikan ng bakas ng luha at tumigil malapit sa labi niya. Sa mga mata niya nakita kong pagmamahala namin na bumabalik sa magaganda niyang mga mata. Mahal ko, hindi ko na alam kung paano mabubuhay nang wala ka. Hinawakan ko mukha niya, hinila siya papalapit at tinalikan ng malalim. Desperado, puno ng pagmamahal at pananabik. Mahabang halik na yon, nakadikit ang katawan niya sa akin at gumanti ang labi niya na may parehong gutom. Nilamon kami ng pananabik at nagsanib ang luha namin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pinaloob ang ulo niya sa dibdib ko habang hinahaplos ang buhok niya. Alam ko makasarili ako, mabuting tao si Leo pero hindi ko matanggap ang idea na nasa piling ka ng iba. Nadili ko ng kasal na ito ng 3 buwan, oras na para subukan ko siyang kumbinsihin para sa DNA test. Baka hindi ko nga anak ang batang yun, mahal. Please, bigyan mo lang ako ng oras. At kung anak mo nga, tanong niya sa gitna ng luha. Mas pinahaba lang natin ang sakit. Oh mahal, patawarin mo ko, bulong ko. Tinanggap ko lang ang imbitasyon ng isang kaibigan. Floyd, hindi ibig sabihin na magiging kami, pero hindi ako pwedeng malunod sa kalungkutan. May anak akong umaasa sa akin. Mahinahon niyang sagot sa akin. Kumusta ang anak natin? Miss ko na siya. Gusto ko siyang makita. Tanong ko. Miss ka na rin niya, pero mas mabuti na huwag na muna kayong magkita. Ayokong habulin ka ni Liam at ayaw ko siya naman ang puntiryahin ng mag-amang Andres. Bata pa siya, natatakot ako na saktan nilang anak ko. Tama siya. Sige, naiintindihan ko, pero sasabihin mo ba sa kanya na mahal ko siya at miss ko na siya? Sasabihin ko, matutuwa siyang marinig yon. Salamat, lumayo siya ng konti at hinaplos sa mukha ko. Hindi ko mamahalin ng iba, gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Yan ang sigurado ako. Hinalikan niya ako sa labi. Marahan tapos lumayo tiniwan ako na mag-isa sa halimuyak niya. Umupo ako, ibinao ng ulo sa mga braso na parang bata at hinayaang bumagsak ang mga luha. Nang kumalma ako, bumalik ako sa opisina. Kinuha ko ang cellphone ko at nagpadala ng mensahe sa kanya. I want you to be happy. Sinubukan kong bumalik sa trabaho pero ang isip ko lumilipad palayo. Ready na akong umalis nang nakatanggap ako ng message galing kay Leo na naghihintay na siya sa labas ng bahay. Kinuha kong bag ko, hinalikan ng anak ko at nagpaalam kina Daisy at Danica. Paglabas ko ng gate, nakita ko si Leo na nakasandal sa kotse niya at may ngiting nakapaskil sa gwapong muka. Diyos ko, pwede pala na habang tumatagal ay mas gumwapong lalaking ito. Baliw na baliw pa rin ako kay Floyd. Halos patayin ako ng sakit sa pakikipaghiwalay ko sa kanya. Pero iba din ang dating nitong sa Leo. May kakaiba siyang appeal, yung tipong mapapalingon ka ulit. May magnetismo, may effortless na alindog at may pabangong nakakapanabik na kumakapit sa kanya. Lahat sa kanya ay bagay na siguradong pagtutuluan ng laway ng kahit na sinong babae. Hello beautiful, bati niya habang papalapit sa akin. Hinalikan niya ako sa gilid ng labi na nagdala ng panginginig sa katawan ko. Mas maganda ka pa kaysa nung huli kitang nakita. Ano sikreto mo? Ha? Nilunok ko ang kaba at sinubukan na hindi magkanda utal-utal. Magandang gabi, Leo. May mapanuksong kislap sa mata niya kasabay ng lalong paglapad ng ngiti. Nilagay niyang kamay niya sa bandang ibaba ng likod ko at inalalay na ako papunta sa kotse. Binuksan niyang pinto at tinulungan akong sumakay. Yumuko siya para isuot ang seatbelt ko at bumulong sa tenga ko. Gusto mo bang nakikita mo, ha? Nalalaki ang mga mata ko at bahagyang napabuka ang labi sa gulat. Pero walang lumabas sa salita. Kasi pakiramdam ko, nilalamon mo ko sa tingin. Marahan niyang kinagat ang tenga ko bago tumayo. Sinarang pinto at umikot para sumakay sa driver's seat. Magiging masayang gabi natin, dagdag niya na may panuksong kindat. Naiwan ako nakatitig sa kanya. Hindi pa rin makabawi mula sa biro niya. So, alam kong mahal mo pa siya. At sinabi kong, kasi magbabago pa yan, mahal mo pa si Floyd. Pero ramdam ko na may epekto ako sa'yo. Mali ba ako?
Leo, ano kasi? Namulang pisngi ko. We're not kids, Francesca. Isa kang napakagandang babae at lantaran kong sinasabi na gusto kita noon pa man. Sabihin mo lang kung tama ba ako. May kahit na konting atraksyon, hindi ba? Tanong niya't pinagdikit ang hinlalakit hintuturo para ipakitang konti na tinutukoy niya. Gwapo ka, Leo. Alam mong gusto ko ng bawat babae. Pag-amin ko. Siguro, pero isa lang ang babaeng may interes ako. Tumingin siya sa akin habang pulang ilaw sa stoplight. At katabi ko siya ngayon. Pero, hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Oo, Leo, gwapo ka at oo, may atraksyon ako sa'yo. Sabi ko, diretso sa mga mata niya. Atraksyon? Parang masyado namang formal yan, tawa niya. Maging mas specific ka naman. Gaano ka specific? Tanong ko, unti-unting nasasanay sa magaan niyang flirting methods. Sa sumunod na stoplight, sinipat niya ako mula ulo hanggang paa. Tapos tinitigan ako sa mata. Ganito kasi yon, let's just say. Baliw na baliw ako sa'yo. Ang ganda mo at lubos ako nabigani. Gets ko na siguro, sabi ko't na mag-green light, humarap na siya sa kalsada. Nagpa siya akong bumawi and this time, yumuko ako sa tenga niya. Alam mo, Leo, ibang level ang appeal mo. You are too good to be true. At tuwing hinahawakan mo ko, kinikilabutan ako. Kaya, oo, may epekto ka sa akin at hindi lang konting atraksyon na yon. Marahan kong kinagat ang tenga niya bago bumalik sa pagkakaupo ko't napansin kong tumindig ang balahibo niya. Pucha, siguradong pagkaparada ko ng kotse. Hahalikan kita, sabi niya sa mababang boses. Pigil ang gigil, dahilan para kumabog ang dibdib ko. Makalipas ang ilang minuto, pumarada kami. Gagawin ba niyang sinabi niya kanina? Bahala na. Hinawakan niyang kamay ko at hinalikan yon bago bumaba at pagbuksan ako. Paglabas ko, sinara niyang pinto't marang sinadala ko sa kotse. Mahigpit ang mga kamay sa bewang ko. Mabagal at nakatitig sa mga mata ko. Idinampi niyang ilong sa ilong ko bago ibinaba ang labi niya sa labi ko. Mabagal, masarap at tumagal ang halik niya. Niyakap kong leg niya at gumanti ng parehong kasabikan. Nang bahagya siyang umurong pero magkadikit pa rin ang katawan namin. Bumulong siya. Ramdam kong init ng katawan at hininga niya. See, you drive me crazy, Francesca. Mabilis niya akong muling hinalikan at ngumiti. Dinala kita dito para mapasaya ka pero mukhang halik ko lang ay sapat na. Ang bilis namang lumaki ng ulo mo, biro ko't tiniin ang palad ko sa dibdib niya. Kumislap ang mga mata niya sa haplos ko. Tara na, gusto kitang makitang nakangiti buong gabi. Hawak pa rin ang kamay ko habang inalalayan niya akong pumasok. Isang maliwanag na karato lang nakalagay sa labas. Pinaliwanag ni Leo na isa itong comedy bar na may top-notch na stand-up show ngayong gabi. Naupo kaming magkatabi sa mesa sa gitna ng venue na may perpektong view na entablado. Mag-e-enjoy ka, promise, at kung di, hahalikan na lang kita ulit. Biro niya't lalo pang lumapad ang ngiti ng napanganga ako. So, anong gusto mong inumin? Ladies mix, sagot ko habang nagbubuklat ng menu. Nag-order si Leo ng inumin at pulutan namin at nagkwentuhan kami hanggang magsimulang palabas. Tama siya, fantastic talaga. Bukod sa main act, ilang bagong komedyanteng umakyat sa entablado. Bawat isa mas nakakatawa kaysa sa nauna. Pasado hating gabi na nang lumabas kami sa venue at sumakit ng tiyan ko sa kakatawa. Pagbalik namin sa kotse, bago umalis ng parking, muling nagtanong si Leo. So, nag-enjoy ka ba? Sobra, sumakit ang tiyan at ang pangako sa kakatawa. Gustong gusto ko to, kailangan ko talaga to, salamat. Nginitian ko siya at nagkunwari siyang napaawang ang labi. Ay, sayang, umaasa kong halikan ulit kita para mapasaya ka. Natawa ko ng malakas sa ka-charmingan niya. Habang tumatawa pa ako, bigla siyang lumapit at tinalikan ako. Mainit, malalim at nakakaadik. Hindi ko mapigilan, sabi niya. Pagkatapos, sinaplos ang labi ko gamit ang hinlalaki. May dadaanan lang ako sa bar. Sama ka ba? Baka makasayaw pa tayo. Why not? Tapat kong sagot dahil talagang nasisiyahan ako sa gaan ng gabing ito. Sa bar nila, dinala niya ako sa isang pribadong mesa, sa mezzanine. Mabilis na dumating ang inumin at pulutan at di nagtagal, dumating sa Roman, ang business partner at good friend ni Leo. Hi, Francesca. Bakit hindi mo din nilang mga kaibigan mo magaganda? Reklamo niya na may dramang biro. Kasama nilang mga boyfriend nila ngayong gabi, Roman. Natatawa kong sagot. Ganun ba? Sige, ite-text ko na lang sila. Dapat may GC tayo na magkakasama, sabi niya. May pilyong ngiti. Matapos na mag-text, umalis si Roman para asikasuhin ng bar kasama si Leo. Ilang sandali lang, bumalik na si Leo at yumuko para kausapin ako.
Gusto kitang isayaw dito na lang. Mas pribado kaysa dance floor. Okay lang? Bulong niya. Of course, sagot ko. Nagustuhan kong idea na sayaw na malayo sa karamihan. Pag-uwi ko, lagpas sa ating gabi na. Magaan at masayang gabi at naging perpektong gentleman si Leo. Inihatid niya ako hanggang sa gate ng bahay. Nag-enjoy ka ba? Tanong niya. Sobra, salamat. Lagi mo akong dinadala sa mga magagandang lugar. Buti at nagustuhan mo. At curious lang ako. Gaano nakalaki yung maliit na attraction mo sa akin ngayon? Oh, baka medyo lumaki na? Biro ko. Hinila niya ako palapit at tinalikan ng matindi at may pananabik, dahilan para manghinang tuhod ko at mawala ng hininga. Good night, beautiful. Magkita tayo ulit. Very soon. Bulong niya bago umurong. Kinintay niyang makapasok ako bago siya bumalik sa kotse. Mr. Andres POV. Mommy, can you please stop ruining all my plans? Sigaw ni Felicity sa ina niya nakahiga sa kama dahil sa trangkaso. Sa lahat ng araw na pwede kang magkasakit, ngayon pa talaga. Anak, hinaan mong boses mo. Sumasakit lalong ulo ko. Mihinang sagot ni Rosalina. Hindi naman namimili ng araw ang trangkaso, iha. Wala akong pakialam sa ulo mo, mommy. Lalo pang lumakas ang sigaw ni Felicity bago umalis ng kwarto na para nagmamarcha si Ines. Anak, ano ba naman ang nangyari at mainit na naman ang ulo mo? Tanong ko habang nilalapag ang cellphone kung saan ako nagbabasa ng balita. Nang bigla siyang pumasok sa sala at naupo sa tabi ko, nakabusangot at nakakrus sa mga braso sa dibdib. Daddy, hindi ako tinutulungan ni mommy. Ano na naman ang hindi ginawa ng nanay mo, iha? Gusto ko sanang makita kahapon yung wedding dress ko. Pero yung asawa mo, nilagdat lang naman at malayo pa sa bituka. Sinabing sa susunod na linggo na lang kami pupunta sa designer. Para bang may mabigat na kasalanan sa kanyang nangyari. Gusto kong matawa at mainis ng sabay. Anak, huwag ka nang magalit. Sabihin mo na lang si Rubilin na siya nang sumama sa'yo. Pero daddy, ayaw kong bigyan ni mommy ng pera. Nagmamakto siya nang sinabi kong si Rubilin na lang ang isasama ko. Sabi niya para sa mag-ina lang daw ang pagpili ng wedding dress. At hindi ko naman nanay si Rubilin, kung hindi hamak na empleyado lang. Kalokohan ng nanay mo yan. Naipadala ko na sa account niya ang pera, kaya dapat ibigay niya sa'yo ang card. Kausapin mo siya, daddy. She's hopeless. Ayaw niya akong pakinggan. Kahit kailan ako talagang kailangan kumilos para maging matiwasay ang lahat sa bahay na ito. Kung hindi ako kikilos, malamang ay sa kangkungan na kami pinulot. Hindi na ako makapaghintay na makawala sa boring na buhay may asawa na to. Tumayo ako mula sa sofa. Iniwan si Felicity doon at pumunta sa kwarto. Nakahiga si Rosalina na para bang nasa bingit ng kamatayan. Hindi ko siya kinausap. Sinuyod kong lahat ang bag niya, ang closet, ang drawers pero hindi ko makita ang card. Rosalina, nasaan ang card? Gusto nang bumili ni Felicity ng wedding dress at naibigay ko na sa'yo ang pera. Ibigay mo na sa kanya. Sasamahan siya ni Rubilin dahil may trangkaso ka. Ni sa panaginip, hindi pwede mangyari yan. Anak ko ang pinag-uusapan dito, Sebastian. Ako ang ina, ako ang sasama sa kanya. Pupunta kami sa susunod na linggo kapag magaling na ako. At huwag na huwag kang magbibigay ng pera sa kanya para bilhin ng damit na yan. For favor, Rosalina, huwag mo subukan ng pasensya ko. At ikaw huwag mo rin subukan ng akin. Taas ng boses niyang sagot. Nanatili pa rin siya sa higaan pero nakatingin na sa akin. Kapag binili ni Felicity ang damit na yun nang wala ako, alam mo ba kung ano mangyayari? Malamang hindi, pero sasabihin ko sa'yo. Alam mo ba yung mga dokumento tungkol sa investigasyon sa aksidente ng mga magulang ni Floyd? Kasama isang recording na pinatago ko sa taong pinagkakatiwalaan ko? Ibibigay ko mismo kay Floyd yon para magkaalaman na. Mamili ka. Isa kang ahas, Rosalina. Kaya nga tayo nagpakasal, Sebastian. Birds of the same feathers flock together. Umupo siya sa kama saglit bago muling humiga tinakpan ng ulo ng kumot. At ipaitindi mo sa anak mo yan na bibili niyang damit na yon kasama ako. End of discussion. Lumabas ako ng kwartong nagngingit-ngit sa galit. Matalino si Rosalina nang nakawin niyang mga dokumentong yon at mag-record ang pag-amin ko sa ginawa ko. She caught me by surprise. Malamang hindi niya ang pagkakataong ito para magamit niya yun laban sa akin. Hindi siya kailanman nagmukhang matalino. Lagi siyang parang walang pakialam pero simula noon hawak niya ako sa leeg. Hindi ko siya matanggal dahil siniguro niyang kapag may nangyari sa kanya, ibibigay ng taong pinagkakatiwalaan niyang lahat kay Floyd. Kasama isang sulat na direkta akong inakusahan. Nabihag niya ako ng gusto. Literal na hawak niya ako sa leeg. Matagal ko nang iniisip kung paano ko siya matitibag. Pero wala pa rin ako nakikitang paraan.
Foolproof ang plano ni Rosaline at gusto kong malaman kung sinong taong pinagkakatiwalaan niya. Pero maingat siya. Nag-hire na ako ng investigador para alamin kung sinong taong yun. Pero wala, sigurado kung wala sa bahay ang ebidensya. Nilalamon ako ng inis na maging bihag ng isang babaeng lagi kong hinamak. Sa ngayon wala akong magagawa kundi ang sumunod kay Rosalina. Anak, sabi ko pagbalik sa sala, wala na tayong magagawa. Gustong-gusto ng mama mo na siya nang sumama sa'yo para bumili ng wedding dress. Maghintay ka na lang hanggang sa susunod na linggo. Gawin mo na lang ito para sa akin. Pero daddy, anong mawawala sa'yo? Bukod pa doon kung papayag ka sa susunod na linggo na lang, bibigyan kita ngayon ng pera para mamili sa mall ng iba mo pang gusto. Ano sa tingin mo? Sige na nga, gagawin ko to para sa'yo pero magdeposito ka ng sapat na halaga sa account ko, okay? 10,000? Okay na siguro yun anak. Ngumiti si Felicity, halatang hindi kontento sa halagang sinabi ko. Nang magsabog ng kamalasan sa mundo, sa palagi ko'y nasalukot na kakuha ko ng walang kwentang asawa at hindi ganong katalinong anak, ngunit mukhang pera. Kulang yang dad. Ililibre ko pang mga friends ko. Hindi ako pwedeng ma-short. Nakakahiya naman kasi. Magiging isang Ruso na ako pero kapos? No way. Sabihan mo nga si Floyd na pagawan ako ng bank account na nakalink sa account niya. Nang sa ganun mabibili ko na lahat ng gusto ko. Magiging mahirap yon pero alam ko may karapatan yun ni Felicity. Bilang fiancé ni Floyd. Susubukan ko pero hindi ako nangangako. Sa ngayon bibigyan na lang kita ng pera. Fine, but I need 20,000 pesos. Mamimili ako ng maternity dresses at ipopost ko yon para may soft launch ng Russo Air.